Ano po, di ba uso naman na ang partnership, mga ABS? Yeah. So, kung gagawa po ng pangalawang teleserye ang GMA at ABS-CBN na partnership at itatap kayo, anong genre po ang gusto nyo? Gusto ba ng ABS? Ako, okay ako. At sino yung gusto nyo po? Sinong kapamilya yes. ang gusto nyong makatrabaho for the first time? Top of mind. Fan ako ng mga movies ni Katniel before. Napanood ko lahat halos. Actually, napanood ka lahat ng pelikula ng Star Cinema. Okay. Siyempre, Catherine. Diba? Alden. Oo. And then Alden. Oo. Pero, ayun. Oh, may na teleserye po dahil may movie na. Diba? Dahil may movie naman silang gagawin. Oo. Yun. Then, anong genre po, if ever, kay Catherine and Alden, if ever? Hindi ko pa alam, pero parang kailangan magandang-maganda at bongga yung concept na yan, di ba? Meron po ba kayo nasa baul na mga... Wala pa. Oo nga, Miss Suzanne. Wala pa. Oo, meron ako mga na-approve na concept na pero ang hirap i-discuss pa. Miss Suzette, how about Kim Chiu? How do you find her? Okay naman siya, di ba? Magaling naman daw siya. Magaling naman din siya. Oo, meron din siyang issue ngayon with, pero magaling naman din siya. At saka parang pareho kaming taklesa. Straightforward. Parang yung mga sapatos minsan nasa bibig namin. Sa mga kapamilya leading man po, if ever, na magkakaroon ng another project ang GMA at ABS-CBN. Tapos kayo nakikita niyo gusto niyong makatrabaho? Jericho, yes, so good, di ba? Magaling siyang actor. Fiolo, until now, hindi ko pa siya nakikita. Wow. Ang gwapo-gwapo daw, hindi ko pa siya nakikita sa totoo. Ay, totoo. At gusto ko siyang makita, di ba? Challenge Gerald Anderson. But I think he's a good actor also. Yun. Ito na lang po, kasi isa sa mga madalas fear sa mga historical dramas, yung mga designs, yung mga props na ginagamit. So, paano nyo nagagawang parang kahit maging paano swak dun sa time, yung mga gagamiting props and yung mga background, yun. Oo, meron kaming historical, meron kaming consultant na pinagtatanungan sila. Si Sir Xiao Campo Amor. Yun, pinagtatanungan, and then sa mga libro, and then sa mga existing reference material nga, katulad ng mga libro, usually doon na namin kinokopya. Ang medyo mahirap lang naman doon yung pagsugod ng mga Japanese, no? Kasi yung itsura ng mga bomber planes nila at yung mga... Kanina nabanggit ni Alden na 10 years sila making karatong. Actually, mali si Alden, hindi 10 years, 12 years. More than pa pala. Right after Amaya, ginawa ko na yung konsepto nito, pina-approve ko sa GMA at in-approve nila. So, around 12 years na. 12 years na pala Amaya. 2011 yun. Grabe. So, kwento naman na lang kami, Miss Suzette, ng naging journey nung script from 2012? Yeah. From 2012 to ngayon 2014, may mga changes ba? Oo, sa story. Ano yung mga dinaanan nung pulang araw? At that time, kahit in-approve siya para for production, hindi agad siya ginawa kasi at that time, kahit pa mga CGI, no? So, tapos ang mahal-mahal niya at that time. Hindi pa kaya. So, naghintay siya. At ngayon, alam ko kung bakit ngayon siya ginawa. Kasi ngayon siya mas relevant. Diba? In the sense na meron, parang nandoon tayo sa edge ng magkakaroon ba ng World War III? Diba? And then, noong 2011, maganda pa ang industriya ng television. Rating. Maganda pa ang may marami pang stasyon. At least may 2 major station. Ngayong 2024, Platform.
ang daming changes, ang daming nagbago. And then nasa brink ang television ng crisis, no? Hindi mo alam dahil may mga iba pang social platform ay so parang vaudeville siya, pinasok yung vaudeville. Kasi noong 1920s up to 1900s up to 1960s, ang vaudeville ay isang major art form sa Pilipinas, no? Other than Zarzuela. And then nag-face siya ng extinction. Now, gusto namin bigyan ng honor yung lahat ng mga artista ng vaudeville na kahit na naggegera at nagdidigmaan at delikado dahil hinuhuli sila, pero nagpe-perform pa rin sila para bigyan ng hope ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang liberation nating lahat. So hold on. So ipinasok natin yung vaudeville. Yung kwento ng vaudeville ay wala dong 2011. At the same time, it's our way of honoring that art form na nawala na hindi alam ng mga Pilipino. And the artistas ng vaudeville nung araw, in fact, i-feature namin si Dolphy as one of the guest role, no? Wow. Si Cathy de la Cruz ay ginampanan ni Julie Ann San Jose. Siya yung reyna ng vaudeville. At marami pa, we also have Pugo, no? Na mga performance noon. So pinasok natin yung vaudeville and then the gera. Okay, so para rin kahit na nagdidigmaan at masalimutan nangyayari, then napapanood kang vaudeville din doon. So yun yung changes na nangyari. Pero yung central characters talaga, yung apat na kakababata. Ang central character noong 11 ay si Adelina tsaka si Hiroshi lang. Dalawa sila lang. Change natin yan kasi gusto nating i-represent ang iba't ibang klase ng Pilipino nung panahon na yon. So, naging apat siya. With Edgardo as the guerrilla and then Trisita as the comfort woman. Yeah. And then Adelina as the artist na kailangan mag-perform kahit na ang daming pagsubok na nangyari nung gera. And then Hiroshi bilang isang Japanese na lumaki sa Pilipinas na turn between sa kanyang duty sa kanyang bayan at sa kanyang love for the people na nakilala niya na dito at naging kababata niya. So, naging kompleto yung experience with that 4 characters na nire-represent ang iba't ibang klaseng Pilipino at that time. Kesa yung original na dalawa lang. Yeah. Tapos, magandang pinasok niyo yung talagang pag-ibigay ng sense of nationalism.